Mga totoong kwentong pangkababalaghan. Mga kwento ni Lolo Jess. Magandang araw mga apo. Ako ang inyong Lolo Jess. At welcome na welcome kayong palagi dito sa ating kwentuhang pangkababalaghan. Mga apo, nakahanda na ba kayong pakinggan ang kwento ng aking dating kaibigang sabongero at isang magtataring nagngangalang si Paring Ador? Pues, kung kayo'y nakahanda na, hala sige, umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Sa lahat ng aking mga naging kaibigan noong kabataan o kalakasan ko pa, ay namumukod tangi itong aking kaibigang si Paring Ador. Dahil sa siya'y isang PWD, isa siyang pingot at may problema pa sa paningin ng kanyang kaliwang mata na siyang ginagamit niya upang sipating mabuti o asintahin ang taring ikinakarga niya sa isang manok panabong na ipinagkatiwala sa kanya ng may-ari ng panabong na yon. Kapag walang pasok noong bata pa itong si Paring Ador, ay palaging kasakasama at katukatulong siya ng kanyang ama na isa ring magtatari sa kanilang bundok. Masaya si Paring Ador na palagi siyang isinasama ng kanyang ama saan man ito pumupunta upang magtrabaho. Pag hindi sa bundok, ay sa dagat, dahil ang katotohanan ay tampulan siya ng tukso o biktima siya ng pambubuli ng kanyang mga kaklase sa school dahil sa kanyang panlabas na itsura, at iyon ang naging dahilan upang panghinaan na ng loob itong si Paring Ador hanggang sa siya'y magpasya nang huminto na lang sa pag-aaral, at mas naisin na lang niya ang tumulong sa kanyang ama sa lahat ng mga gawain nito. Bilang isang ama o magulang ni Paring Ador, ay mahigpit siyang tinututulan at pinagpapayuhan ng kanyang ama't ina na wag papadaig sa anumang mga pagsubok o panunokso ng ibang mga tao. Sa halip ay magpursige siyang makapag-aral upang kahit papaano'y may matutuhan siya sa kanyang buhay. Bagay na yun naman talaga ang katotohanan. Walang matinong magulang mga apo ang hindi nagnanais ng mabuti para sa kanyang anak. Nag-iisa lamang o sulong anak lamang itong si Paring Ador, at sila'y naninirahan noon ng simple sa aming baryo na sakop ng probinsya ng Sorsogon. Ganoon pa may, sa kabila ng kapansanang meron itong si Paring Ador, ay labis-labis naman ang pasasalamat ng kanyang mga magulang sa kanya dahil sa sila'y biniyayaan ng isang mabuti at mapagmahal na anak. Oo mga apo, totoo ang mga narinig niyo, dahil itong si Paring Ador ay may likas na angking kabutihang loob, marunong rumispeto sa kapwa, kaidaran man niya o hindi, kakilala man o mga dayuhang nakakasalamuhan niya sa murang edad niya, ay saksi ang kanyang mga mata sa kung gaano kapursigidong kumita ng pera ang kanyang amang magtatari, kaya't hindi niya alintana ang puyat at lamig sa karagatan sa tuwing kasama niya sa laot ang kanyang ama upang sila'y mangisda. Hindi niya pinapansin ang magbuhat ng mga kahoy, magkopra, kung sa ganoong paraan lang ay kahit papaano'y mabawas-bawasan ang trabahong nakaakibat sa kanyang ama sa anumang gawain ito sa bundok. Makuwan anak Ador, wala ka na ba talagang planong magpatuloy sa pag-aaral anak? Ang tanong sa kanya ng kanyang butihing ama kung saan ay makikita silang dalawang kasalukuyang nagtitingkal ng lukad na nasa bao at magkatabi sila sa loob ng lukarang pag-aari ng aming kabaryo. Hindi na po ite, wala na po ako plano mag-aral. Hay anak, alam mo kung ako lamang ang tatanungin, gustong gusto ko at ng iyong ina ang ipagpatuloy mo ang naudlot mong pag-aaral. Dahil anak, lubhang napakahalaga sa isang tao ang may alam sa mga bagay-bagay. At hindi mo yun malalaman kung hindi ka matututo. Na katulad namin ng iyong ina, kung hindi ka mag-aaral, kahit man lang sana sa high school anak, ay makapagtapos ka
Anak, makinig ka. Napaka-importante ng edukasyon para sa isang tao. Pag mayroon kang pinag-aralan, ay hindi ka mamaliitin at pagtatawanan ng ibang tao kahit pa'y anuman ang makita nilang kapintasan sa'yo. Sa kabila ng mga makatotohanang mga sinabing iyon ng kanyang ama sa kanya, ay nanindigan pa rin itong si Paring Ador na hindi na magpapatuloy pa sa pag-aaral. Ayos lamang po ang ganito. Ganito lang po ako. Pagtawanan ba nila ako at nakakatulong pa ako sa inyo? Sa ating pamilya. Sagot niya sa kanyang ama, "Ay, anak, sige. Kung iyon na talaga ang pasya mo, ay wala na kaming magagawa pa ng iyong ina." Ang hindi alam noon ng mga magulang ni Paring Ador na merong malalim o matibay na rason itong si Paring Ador sa kung papaano siya irerespeto ng ibang tao na kahit pa hindi siya nakapag-aral, iyon ay ang magkaroon ng maraming pera o maging mayaman. Ngunit hindi niya alam kung papaano siya magiging mayaman sa paglipas pa ng maraming taon, mga apo. Hanggang sa itong si Paring Ador ay maging ganap na ngang binata. Bukod sa paghahanap buhay sa bundok at pangingisda, ay naging bisyo o libangan na rin ni Paring Ador o mag-alaga ng mga sasabungin ng kanyang amang magtatari. Palagi rin siyang kasakasama ng kanyang ama saan mang lugar na merong salpukang magaganap. Naging agaw pansin siya sa maraming mga taong nasa sabungan, nasa paligid ng sabungan na nakakakita sa kanya. Ang iba sa mga ito'y nakikita niyang nagpapailing-iling at natatawa ang mga ito sa tuwing nailalandas ng mga ito ang kanilang paningin kay Paring Ador. Napapayuko na lamang noon at napapaluha sa sobrang kahiyan si Paring Ador. Ngunit sinong makapagsasabing totoo ngang bilog ang mundo na pagminsan ay ang mga taong hindi mo inaasahang magkakamal ng maraming salapi o maging mayaman at anyag ay sila pa itong magtatagumpay sa buhay dahil pauwi na noon galing sa kanilang dinaluhang sabungan ang kanyang amang magtatari at si Paring Ador nang sa hindi inaasahay isang pangyayari sa gilid ng daan ng bundok. Ang hindi kapani-paniwalang mangyayari ang siyang magpapabago sa buhay ng pamilya ni Paring Ador. Dahil nakapagtatakang bigla-bigla ay bubuhos na lang ang malakas na ulan at agad-agad rin itong hihinto. Ganoon din ang pagbayo ng hangin, lalakas bigla at mawawalang kusa ang malakas na ulan at hampas ng hangin. Araw noon ng Biyernes, kung saan ay usap-usapan sa aming baryo, na araw yon ng mga di nakikitang mga nilalang. Parehong napakamot ng kanilang mga ulo ang mag-ama. Hindi sila makapagsalita dahil sa mga kakaibang mga pangyayaring hindi kapani-paniwala kung ito'y ikikwento mo sa ibang tao. Pero yun ay totoong naranasan nilang mag-ama. Mas lalo pa silang dalawang nahintakutan at kamuntik-muntikan na nga silang mapatakbo nang wala sa oras dahil bigla na lamang tumilim ang paligid at gumuhit ang matalim na kidlat at pinuntirya noon ang lugar kung saan merong mga malalagong kawayanang nasa gilid ng daan at ito'y napakalapit lang sa kanila. "Dapa, anak, dapa, dalian mo. Pagkatamaan tayo ng kidlat." Winasak ng malakas na hagupit ng kidlat ang malagong puno ng kawayan at halos matus na ang punong kawayan. Pagkatapos nooy, muling lumiwanag ang paligid at paunti-unti nang nanunumbalik ang kanina lang ay magandang panahon. Hindi ano pang klaseng milagro ito. Ngayon lamang ito nangyari sa aming buhay. Ano kayang gustong ipahiwatig nito? Ang sabi ng kanyang ama. Inaya kaagad ni Paring Ador ang kanyang ama na magmadali na silang iwan na ang lugar na yon.
Ngunit bigla na lamang bumagsak sa gitna ng daang kanila sanang lalakaran ang isang mataas na kawayang tinamaan ng kidlat. Lumagapak ito sa lupa at do'y nahati ito sa dalawang parte at merong bilog na bagay na kasing laki lamang ng Jolens ang nakita nilang mag-ama na iniluwa ng nahating kawayan. Kulay itim at kulay puti ang nasabing bilog na bagay na yon. Ngunit nang ito'y hinawakan o dinampot ng kanyang amay, mainit ang bagay na ito at makinis na parang isang hasaan. Pero papaano ito nakapasok sa loob ng isang mataas na kawayan? Ano bang klaseng mutya ito? Ang sabi ng kanyang ama sa kanyang sarili. Medyo mainit man ang nasabing bilog na bagay na yon. Nakasinlaki lamang ng Jolens ay inilagay niya pa rin ito sa kanyang malalim na bulsang pantalon at pagkatapos nooy nagmamadali na nga silang lilisan ang lugar na yon. Kumalat sa buong pariyong nasasaklaw ng aming probinsya ang pangyayaring yon sa bundok, ang tungkol sa tinamaang punong kawayan ng kidlat. Ngunit ang tungkol sa nakuhang bilog na bagay ng mag-ama ay nananatiling lihim sa lahat. Nang unay, inakala ng mag-amang paring Ador na swerte sa kanilang buhay ang mutyang bilog na bagay na yon. Ngunit tumaan sila sa matinding pagsubok dahil nagkasakit ang kanyang ina na siyang naging dahilan ng kanilang alalahanin. Nagpapabalik-balik ito sa hospital na nang maglaoy, siya ring ikinasawi nito. Nang unay matinding pagluluksa ang nangyari sa naiwang si paring Ador at ng kanyang ama. Ngunit kalaunay naisip nilang ipagpatuloy ang hamon o pagkikibaka sa buhay. Nagpatuloy silang dalawa nang sila na lang dalawang mag-ama. Sa palagi ang pagsama-sama ni paring Ador sa kanyang ama, saan mang sabungang merong itong tinatarian at inilalabang sariling alagang panabong, ay natuto na itong si paring Ador na magkarga ng tari sa kaliwang paanan ng isang panabong at kung papaano ito alagaan at hasain ng tama. Ngunit hindi pa siya binibigyan ng permiso ng kanyang ama na gumawa noon sa isang panabong. Nasanay na rin at hindi na niya pinapansin pa ang mga iba't ibang panlalait, panunokso sa kanya ng ibang mapanghusgang mga tao hanggang sa dumating na ang puntong maging ang kanyang ama ay tinapuan ng isang karamdamang gigiba sa buhay ni paring Ador. Katulad ng kanyang ina, nagkasakit rin ito at magkailang beses din na dinala sa hospital. Mamang-mama na noon si paring Ador at hindi man lang pumasok sa isip niya ang mag-asawa o manligaw dahil sa kanyang panlabas na kapansanan na siyang nagpapahina ng kanyang loob. Pumanaw ang kanyang ama at maraming mga utang ang naiwan kay paring Ador. Pasensya na po, Tatang Kilgat. Wala po kasi akong maitatabing pera para ipambayad sa inyo. Kailangan lang ko kasi nitay. Ang pakiusap ni paring Ador sa negosyanteng pinagkakautangan nila ng pera. Ngunit, Abay, hindi pwede yan, Ador. Yang mga katwiran mong yan, kinakailangan gumawa ka kagad ng hakbang, Ador. Gusto ko sa susunod kong pagparito ay may pera ka nang ipambabayad sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo, Ador? Abay, natutulog ang perang puhunan ko sa inyo. Sige po, Tatang Kilgar. pagtalikod ng matanda sa kanya'y napaluha itong si paring Ador dahil hindi niya alam kung saan siya didiskarte ng pera upang ipambayad sa matanda. Hanggang sa aksidenteng mapalandas ang kanyang paningin sa isang baul na nasa ilalim ng katre, kung saan mga apo ay doon nakalagay ang mga tari at iba pa ng kanyang namayabang ama. Marahan siyang naglakad papalapit doon at kanya itong binuksan. At doon nakita niya ang mga tari kasama ang bilog na bagay na aksidenteng napasa kanila. Kinubabawan ng kasamaan ang isip ni paring Ador. Kinuha niya ang pabilog na bagay na yon at itinapon niya ito sa labas ng kanilang nakabukas na bintana. Alam niyo pa mga apo, kung ano ang dahilan kung bakit pagalit niyang itinapon yung bilog na bagay na yon? Dahil mga apo,
Inisip noon ni paring Ador na yun ang nagdala ng kamalasan sa kanilang pamilya dahil kung papaano winasak ng kidlat ang punong kawayan na pinagmula ng bilog na bagay na yun ay para kay paring Ador. Ganoon rin ang nangyari sa kanilang pamilya. Sinikap ni paring Ador na dumalo sa anumang mga lugar na merong magaganap na salpukan. Dala niya ang lalagayan ng mga tari ng kanyang ama. Nagpapakasakali siyang merong mga sabungerong ipagkakatiwala ng mga ito ang kanilang panabong sa kanya upang kargahan niya ng tari. Ngunit nabigo siya dahil hindi katulad ng kanyang ama. Nilalangaw lang siya sa isang lugar ng sabungan. Hindi siya sikat, kaya hindi siya pinapansin. Bagkus ay pinagtatawanan lang siya ng mga sabungerong naroroon. Pinutol yan. Paano tayo magtitiwala sa kanya? Ikong yung kanyang itsura nga'y disgrasyado na parang tinamaan ng tari. Bulag ang kaliwang mata na para bang natusok ng tari. Tapos bingot pa na parang nadaplisan ng tari, di ba? Ang sabi ng isang sabungerong nasa labas ng sabungan at naghahagal pa ka naman ang kanyang mga kasamahang mga sabungero dahilan upang tumalikod na lang itong si paring Ador at bagsak ang kanyang balikat na umuwi sa kanyang bahay. At dooy naratnan niya ang matandang si Tatang Gilyer. Nakaabang na itong salubong ang kilay na nakatitig sa kanya. Ang malakang perang ipambabayad, Ador, sa utang niyo sa akin. Ngayon, narito, kasama ko si Kapitan at ang mga tanod. Pirmahan mo itong papel na ito na siyang nagsisilbing kasulatan o kasundo ang lalayas ka na rito sa inyong bahay. Dahil sa ang bahay niyo, ang inyong lupa, ang siyang magiging kabayaran ng utang ng mga magulang mo sa akin. Tumutol doon si paring Ador sa gustong mangyari ni Tatang Gilyer dahil higit na mas mahal ang kanilang bahay o ang kanilang lupa kung ito'y ikukumpara sa kantidad ng perang inutang ng kanyang mga magulang sa kanya. Higit sa lahat, ang mga masasayang naiwan o mga alaala ng kanyang mga magulang doon ay hindi na niya muli pang maaalala. Ngunit wala na siyang magagawa pa dahil wala naman siyang perang ipambabayad sa kanya o sa matandang si Tatang Gilyer. Ginawang babuya ng matandang negosyante ang kinatitirikan ng lupa ng bahay nila paring Ador o ang lupaing saklaw ng kanilang pag-aaring lupa. Dala ni paring Ador ang karton na naglalaman ng kanyang mga kagamitan, damit at iba pa. At napapaluha siyang naglakad patungong bundok dahil doon sa kuprahan na pag-aari ng kanilang kabaryo ay doon siya maninirahan. Ngunit mga apo, nakasalubong ko siya sa daan, sa mismong daan ng bundok. Pauwi na kasi ako noon galing sa pagpastol ng aming kalabaw. Sa awa ko noon sa aking kaibigang si paring Ador ay walang pagdadalawang isip ko siyang inayang sa aming bahay na lang manirahan. Todo tanggi pa ito sa akin nung una, kesyo nakakahiya raw sa amin. Pero pinilit ko at pinangako ang ituturing naming kadugo, si paring Ador, hanggang sa siya'y makumbinsi ko na sumama sa aming bahay. Itinuring namin siyang pamilya mga apo. Kung ano ang pagkain namin noon ay siya ring pagkain niya. Hanggang sa magkataong naisip kong tumalo ng sabong sa isang liblib na baryo o sityo kung saan ay usap-usapang dadagsa inyon ng mga mamumusta, mga sabungero, higit sa lahat ay mga patikan at mga tanyag na mga magtatari. Ano pare? Natalo ka sa sabungan ng sitangan? Oo paring Ador. At siguro'y napapanahon na upang ihanap ko ng makakapareha sa laban itong himas kong bangkas na panabong kong ito. Tingnan mo, pare, kondisyon na kondisyon yan, di ba? Ang sabi ko noon kay paring Ador habang ibinibida ko sa kanya ang hawak kong bangkas na panabong. Sino pare ang magkakarga ng tara sa kanya? Magandang tanong yan, paring Ador. Sino pa? Sino pa nga ba? Kundi ang aking kaibigan at itinuturing ko ng kapatid at kumparing si paring Ador. Napanaag ko noon ang mga halo-halong emosyong, gulat, saya at takot sa kanyang hitsura. Ngunit tumanggi siya sa gusto kong mangyaring yun dahil
Dahil sa ayon sa kanya'y natatakot siyang baka matalo lang ang aking panabong na kanyang pagkakargahan ng tari. Ano ka ba, paring Ador? Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong mga negatibong mga pangyayari. Mananalo ang aking pangkas bukas. Dahil anak ng isang bantog na magtatari at may prinsipyo ang magkakarga ng tari sa aking panabong. Hindi ba, paring Ador? Ang sabi ko noon sa kanya upang kahit papaano'y lumakas ang kanyang loob. At yun naman ay nagkabisa sa kanya. Pumayag na nga siya sa gusto kong mangyari. Sige, paring Des. Ihanda mo na, paring Ador. Ang taring gagamitin mo sa aking pangkas. Ayos ba? Kinagabihan, inihanda ni paring Ador ang taring ilalagay niya sa aking panabong. Pagkabukas niya na pagkabukas na nalagayan ng mga tari upang pumili ng isa doon na siyang kanyang hahasain o babairin, ay biglang kinilabutan itong si paring Ador sa kanyang nakitang bilog na bagay na parang violence sa loob ng kanyang lalagayan ng mga tari. Nagtaka siya dahil alam niya sa kanyang sariling itinapo na nga niya ito. Ngunit nang mahawakan niya ito'y do'y nasalat ng kanyang daliring parabang pwede yung gamiting pampaid o panghasa sa kanyang tari o hasaan ng tari. Marahan niyang inihasa doon ang taring napili niya. Panayad lamang at paulit-ulit niyang inihasa doon ang kanyang tari at pagkatapos ay kanyang diniinan ang talim ng tari. Nagtaka si paring Ador sa kung papaanong tumalas ng ganoon ang taring yon. Nang sa hindi inaasahay do'y pumasok sa isip ng baka nga ito'y isang mutya. Isang uri ng batong mutya na hindi kaagad-agad nagkakaroon ng bisa sa sinumang nagmamay-ari nito. Sa halip ay kinakailangan pa itong tumagal sa pag-iingat na nag-aalaga sa kanya. Kinaumagahan, labanan ng aking bangkas sa isang sitio o liblib na baryo kung saan ay ang panabong ni David na isang kasilhin o purong itim na panabong ang makakabangga ng aking bangkas. At yun ay isa ng fighter na panabong kung baga sa isang tao, mga apo. Fighter itong parang si Pacquiao. Pansin ko ang pangangatal at tindi ng konsentrasyon ni paring Ador habang ikinakarga na nga niya ang tari sa paanan ng aking bangkas. Dahil hindi pipitsuging magtatari ang nakikita naming nagkakarga ng tari sa panabong ni David, kundi isang tanyag na magtatari at nagngangalang si Gaspar. Mas lalo pang ang ninervyos itong si paring Ador dahil naririnig na niya ang mga pag-uusap at tawanan ng mga tao sa paligid ng sabungan at siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Maaga nilang hinusgahan ang pagkatao at pagiging baguhang magtatari ng aking kaibigan. Ilang sandali pa'y nakita kong inasinta ng bulag at lumuluhang mata ng aking kaibigan ang taring ikinarga niya sa aking pangkas. Bagamat bulag ang kanyang kaliwang matay, pero iwan ko kung bakit yun ang ginagamit niyang pag-asinta sa kanyang tari. Paring Ador, wag mo silang pansinin. Mga papansin lamang ang mga yan. Ang sabi ko noon sa kanya, pinagharap na nga kami ng sentensyador ng sabungan sa gitnang bahagi ng sabungan. Ako at si David, at pagkatapos na parehong kumanti ng pagtuka sa isa't isa, ang dalawang mga panabong o ang aming mga panabong ay magkasabay na nga naming binitawan ang mga ito sa mismong sahig ng sabungan. Hindi ko alam sa aking sarili noon, mga apo, sa kung bakit ni katiting. Natakot o kaba ay wala akong maramdaman sa aking sarili. Taliwas yun noong mga nakaraang mga naging laban ng aking mga panabong. Tumalong bigla sa ere ang kasilihing panabong ni David. Tumingala naman kagad ang aking bangkas sa kanya at sinundan niya ito sa ere. Sa maniwala man kayo mga apo hindi, ay katulad ko at ni paring Ador at ng mga sabungero ay hindi makapaniwala ang mga sabungero sa pingot na magtataring si paring Ador. Sa kung papaanong sa isang palo lamang ng aking bangkas na kinargahan ng tari ng aking kaibigan ay nagawa ng pabagsakin ang kasilihing panabong ni David dahil tinusok ng kanyang matalas na tari ang parting suso ng kasilihin na siyang kamamatyan ng isang panabong. Pagpagsak nito sa sahig ng sabungay
ay hindi na nga nito alam pa kung saan ito susuot hanggang sa ito'y matudas na lang. Ang kanina'y sigawan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan dahil hindi na halos makapagsalita pa ang mga sabungero at mga mamumusta. Sa iisang direksyon lang nakatuon ang kanilang mga paningin, sa direksyon ng aking kumparing si Paring Ador. Hindi makapaniwala ang mga sabungero sa bingot na magtataring. Si Paring Ador, mga apo, yun ang simula kung bakit nakilala ng tanyag na magtatari ang aking kaibigang si Paring Ador. Wala siyang alagang panabong, nakapokus lamang siya sa pagkakarga ng tari. Naging mabentang mabenta siya sa mga sabungang dinadaluhan niya. Wala siyang tinatari ang nabibihag, kundi lahat ay nagiging panalo. Namuhay siyang isang upahang magtatari na may tangang agimat sa pagiging magtatari. Nag-ipon siya na nag-ipon ng pera at kalaunay natupad na nga ang kanyang matagal ng pangarap, ang igalang at wag husgahan ng ibang mga tao kahit pa'y hindi siya titulado o nakapagtapos ng pag-aaral, dahil hindi man siya nakapag-aral. Ngunit mga apo, ang kanyang pagiging isang mabuting tao ay nagpatuloy sa paglipas ng maraming panahon. Huminto na rin siya sa pagkakarga ng tari at naging isa na siyang negosyanteng katulad ni Tatang Gilier. Ang kaibahan nga lang, si Paring Ador ay isang mabuting negosyanteng merong iniingatang mutyang pampaswerte. Mga apo, nagustuhan niyo ba ang ating maiksing kwento ngayong araw na ito sa ating channel na ito? Kung nagustuhan niyo, ay pakisubscribe naman at pakishare sa inyong mga Facebook account ng ating magandang kwentong ito. Paalala ko lang sa inyo mga apo, mas mainam pa rin mag-aral tayong mabuti upang makapagtapos. Huwag na huwag nating biguin ang magagandang pangarap ng ating mga magulang. Alalahanin natin na sila'y nagsisikap araw at gabi. Maibigay lang sa atin ang ating magandang kinabukasan. Mga apo, pilitin nating maging mabuting taong katulad ng aking kaibigang, si Paring Ador. Hanggang sa susunod nating kwentuhang pangkababalaghan mga apo, ako si Lolo Jess. Paalam at mag-iingat tayong palagi.